Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, 4 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sang kapulisan sa suspect nga anay naangot sa illegal nga droga. Lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation sa Haro, Pilason sa nagbato sa kapulisan. Isa sa mga pusil nga nakuha sa driver sa aksidente nga salakyan sa Haro ginapahayag nga nakapangalan sa asawa sang PDEA identified drug lord. Diocese of Bacolod nagpaandam sa publiko batok sa nagapakilala nga misyonaryo nga pari sa Bago City. Proposal sa bago nga bulk water supplier nga ginalantaw solusyon sa problema sa kakulang sang supply sang tubig sa syudad ginbaton sang Iloilo City LGU. Kag Kapuso Stars nagdala sang kasadya sa mga kalibonhon sa Kapuso Fiesta. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Jethro Charlatan. Bypass operation sang kapulisan sa Barangay Balabago Haro nagresulta sa ginaaligar shootout sa tungasang subject kag mga operatiba. Subject sa operasyon na Samaran. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Balabago Haro. John? Jert, ginkakibot sa mga residente sa Barangay Balabago Haro pagkaulamit sa ilaan ng SK chairman sa isa ka drug bypass operation sa din ginapasuning nga nagbato ini rason nga napilasan. Pilason matapos ginapahayag nagbato sa operatiba sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang subject kasi John Winston Porras. Ginkasa sa operatiba ang drug bypass operation sa Barangay Balabago Haro pasado alas 5 kahapon. Apang sang namutikan sini nga pulis na galing iya ginatransaksyon, dili na kag nagkabot ini sang pusil kag gintiro ang pulis. Firefight to siya hindi lang to sila nga nakuha lang tong mga na-recovered nga mga items to kag armas. So ang information nga nabaton naton nga siya ang una nga nagpalupok kag nagbalos lang ang aton nga operatiba. Wala naman sa napilasan sa bahin sa mga pulis. Gilayon yung ginpadalaga ni Porras ang salakyan sini, gani gintiro sa ang pulis ang goma. Nagpalagyo pang duwa ka obdana ni Porras yung ginkilala kaday Berna Villarosa kag Jesus Angelo Martinez, pero nadakpan man sa kapulisan. Pagklaro ni Sangrines nga ang pila sang biktima ang idituga sa pagkatiro. Sa information nga nabaton naton is hindi to sa tiro. Sa kristal, but that is still subject for confirmation kag validation. Ginkakibot naman sa barangay officials ang Balabago Haro ang pagkaulamit sang suspect sa drug bypass operation bagod wala ini sa badakles ang barangay. Gabi na lang nga amo na abi nga nagambal sila nga si Lucky, si Winston Porras ang nagano. Daw natingala kami nga bag-ulang namo naman sa nadiparahan. Kaya daw wala man na kami kadipara sa iya kay tiduwa man sa gagwa. Apang sa records ang ICPO, nakaagi ni dakop sa drug bypass operation sa Banwa sang Leganes. Nadalahig sa shooting incident sa Mandurriao kag sa isa ka vehicular incident sa nagliligad nga tinuig. Nakuha kaday Porras ang masobra 4 million pesos nga balor sang suspected shabu. Posible kuno nga ining ibaligya sa mga suspect sa Ati-Atian Festival kag Dinagyang Festival. Dako ang posibilidad nga may mamalapta pa ini kag tig-expectata naman hindi lang man tumandok kundi mga foreign visitors ang maginadto diri. So dako kita ni problema kung naglapta pa ni. Gintingon sa news team makawan sang bahay ng mga arestado apang wala sang may naghatag sang pahayag. Jert, nagpasalig naman ang Iloilo City Police Office kaya hindi ma-dismiss ang kaso nga ila ipasa ka batok sa suspect. Hindi pareho sa mga anay kaso man sini. Nagpasalig man ang Iloilo City Government sa bulig sa kapulisan. Jert? Madamo gid nga salamat, Kapuso John Sala. Isa sa mga pusil nga na-recover sa salakyan nga ginamaneho ni Ryan Anthony Soliva nga nag-arado sa mga stall sa Haro nakarehistro sa ngalan sang asawa sang nagtaliwan na nga PDEA Identified Drug Group Leader. Si John Sala nakatuto.
Ginkumpirmar mismo ni ICPO spokesperson Major Sheila May Sangrines nga sa lain nga mga tawo nakarehistro ang 2 sa 3 ka mga armas nga nakuha kay Ryan Anthony Soliva. Si Soliva ang driver sang salakyan nga nang arado sa mga bingkahan sa atubang sang Haro Cathedral kag nakuhaan sa mga pusil Enero 12 sang kaagahon. Ang isa nakapangalan to sa private individual nga ang address is from Makati City kag ang isa muni sa Iloilo City. Ang isa sa to man ka armas siya, especially ang nga nakuha sa iya possession Armalite, wala to ya record and registered to ya. Base sa impormasyon nga nabaton sang news team, ang ginatumod ni Sangrines nga taga Iloilo City, amo ang nagtaliwan nga si Miriam Odicta. Asawa sang napatay naman nga PIDEA identified drug group leader nga si Melvin Boyet Odicta. Madumduman nga napatay ang mag-asawa nga Odicta sa ginpang tiro sa Katiklan Jetty Port sa 2016. Loose firearms naman ang pagkabig sa mga armas nga nakuha kay Soliva. Actually, 3 sila loose firearm ni siya. Kay although nga may registration ang duha pero expired, so parehos gihapon ang estado nila nga 3. Loose firearm sila sa gihapon. Si Soliva ang pinakaunang nadadakpan sa paglapas sa COMELEC gun ban sa Iloilo City. Napasaka na ini isang kaso nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag sa COMELEC gun ban. Apang may impormasyon nga may petisyon ang kampo sini para makapiyansa. Gintinguan sa news team na makuha ang bahay ni Soliva kaangod sa iya mga armas apang nagpaiway na ini nga maghatag pa sang pahayag. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jersey, mga kapuso, madamo gid nga salamat amay sa babae nga nasapuan patay sa Talisay City, Negros Occidental. Nagdepensa nga wala nagapang scam ang iya anak. Resulta sang autopsy sa bangkay ginahulat pa. Yaring balita nga aton gitutukan exclusive. Manog isa kasi mana humalin sang nasapuan sa katubuhan sa barangay Matabang, Talisay City. Ang 31 anyos si Carl Kimberly De Gabi. Sa pinakaunang ation, nagpagwas ang pahayag ang pamilya sini. Sa eksklusibong interview sa news team, nagdepensa nga may sini sa ginapahayag pagpang-scam sa biktima nga nauna na ginpahayag sa kapulisan base sa ilang nakita sa social media posts. While mahimo, batonon lang. Nung wala kang interest sa social media? Uwaay. Trabaho ako ginauna. Uwayan sa games, kaya kami kabalbon. Sabat naman sa BCPO, wala pa sa formal nga reklamo angot sa ginapahayag pagpang-scam sang biktima. Hindi ta naging manigar, doon nagauso naging mana sa subong ad. And at tuloy sa aton man no, sa PNP, ang isa tagig nga ginamonitor man ang online. But then kung may kasubong sila ng mga insidente, siguro ginapanawagan naton sa aton nga mga kauturan nga magpalapit sila sa aton nga mga stasyon. Wala na sang iba niya detalye ginpakigbahin si alias Toto sa news team. Ang hingyo na lang kuno sini mapadasig ang investigasyon. Justice na lang. Sana noong panda, basta justice na lang. At gasalig man kami sila, tinatugyan, kaya sila may authority. Magluwas sa pagpang-scam, ginatutukan pa sa otoridad ang posibilidad nga ginhimuslan ng biktima bangod madumduman nga wala na inisang pang-idalom mga padapton sa nasapuan. Alin hindi na nakita ka nila sa photo lang hindi ang biktima nga wala na isang padapton. To confirm, wala po tapos ng result sa autopsy. Mga 1 week or more, years sa process, tapos may autopsy sa result na nagkakato na wala. Sa karon, palaligban sang pamilya Di Gabi ang mangin kaimtangan sang 3 ka mga kabataan sang biktima natala na ini nga ilubong sini nga semana. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga konsumidor nagaproblema sa gihapon sa supply sang tubig sa Iloilo City. Pagbaton sa Iloilo City LGU sa unsolicited proposal sa isa ka bulk water supplier ginalantaw nga sabat. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Doble ang pagkinot sang pamilya ni Janeline sa paggamit sang tubig bangod tama kakulang sang ginasupply sa ila lugar. Isa ka drum ang ila maubos kada adlaw. Diri sa Barangay General Hughes City proper, isa ka truck sang tubig ang ginadeliver kag ginapaigo sa mga pumuluyo kada adlaw. Gani mansig bantay ang mga residente sang ila gripo sa oras sang rasyon. Ang isa ka drum, pero kung damo ka mo sa isa ka balay, hindi gid ka siya kulang gid ya.
Sang damlag lang ginanunsyo ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas nga ginbato na sang Pre-Qualifications Bids and Awards Committee ang offer sa isa ka kumpanya nga magasupply sang bulk water sa Iloilo City. Bangod sini, mahimo nang masuguran ang negotiation stage. Ginalantaw sang syudad nga dako nga bentaha in kaso nga mag-operate na ang bulk water supplier agud masolusyonan ang problema sa tubig. Matandaan nga sang tinalikdan nga tuig naka-eksperyensya sang krisis sa tubig sa syudad tungod sang El Nino. Sandig sa proposal, sara nga makasupply ang kumpanya sang 80 million liters per day nga potable water. Ang supply ang kuhaon sini sa Halao River. Once and for all, there's hope that we will be able to solve the problems ng tubig diri sa city. I mean, diba, it's perennial for so long since sa una. Water is always a problem, especially during the summers. Positibo naman ang ibang mga konsumidor nga makabuligid ini ilabi na sa mga lugar nga hindi malabot sang supply sang Metro Pacific Iloilo Water. Isa na diri ang Barangay Zamora Meliza nga nagasalig lang sa libre nga supply sang tubig sang syudad. Pwede gid para dama mo yung kuan, para damo tubig. Medyo gipit pa man, kulang sa supply. Okay, majugang mas okay. Sa idalom sang Public-Private Partnership Code, ang implementing agency among Iloilo City Government kag kinahanglan nga magpatigayon sang maid-id nga evaluation sang unsolicited proposal sa sulod sang 90 dias. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso Ilonggo film nga Kande magapakita sa madalom nga pagtuo kag debosyon sa mga Ilonggo kay Nuestra Señora de la Candelaria. Nakatutok Kim Salinas. Kalabag na sa ngalan niya. Hindi ba nang... Madamo na ang nagakalangkag nga malantaw sa regular screenings ang full-length Ilonggo film nga Kande. Ngay pagwa sa bulan sang Pebrero subong nga tuig. Istorya ini sang pagpauli ni Timothy sa Iloilo agud atubangon ang iya nakaligad. Kag kung paano nang inbahin si Nuestra Señora de la Candelaria sa iya kabuhi, upod ang iaabyan ni si Boy Boy. Ang pelikula, ang ginabidahan man sang Ilonggo actors. Isa na diri si Sunshine Teodoro nga lead actress. Handom sini nga ipakita nga world-class man ang acting sa mga Ilonggo. Right after mag-shoot, parang it's on. I'm super excited. Ginpatigayon ang red carpet special preview sang pelikula sa isa ka mall sa Mandurriao. Suno sa FAMAS winning director sang pelikula, ginapakita diri ang madalom nga pagtuo kay debosyon sang Ilonggo sa Patrones sang Western Visayas. Makita man sa pelikula ang Haro Fiesta. Very, very proud because I always believe there's so much power in being an Ilonggo. With this film then, I mean like it shows that yes, we can do it. And we can do a full-length film na all hiligay nun. You know, with our own culture, reflecting our own culture from food to the fiesta. Ang Kande ang ginakabig regalo sa Ilonggo community suno sa producer sang pelikula. We assure you of a movie that will touch everyone's lives. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Seguridad sa Dinagyang Festival 2025 mas hugton pa sang Iloilo City Police Office bangod sa pagpaiway sang signal jamming. Si John Sala nakatuto. Yara sa malapit 100,000 ang estimated tourist arrivals ang Iloilo City Police Office sa highlights ng Dinagyang Festival. Gani ginalauman suno sa kapulisan nga magadinaguso ang mga ini sa mga main festival areas nga ginalakipan sang performance areas kag food festival. Wala sang patigayunon nga signal jamming sa highlight events ang festival. Gani suno kay Major Sheila May Sanggidines, mabawi na lang ang kapulisan sa pagpahugot pa sang seguridad. Hindi na kita ma-establish sang screening, frisking area sa sulod, pero may mga established kita sa gihapon nga mga border checkpoints nga palibot sa siyudad sa Iloilo. May inner security kita nga i-implement para nga masiguro nga ma-lockdown naton ang sulod nga parts ng aton nga kaywatan and even sa sagwa. Angot siniyara sa malapit 4,000 ka mga kapulisan kag masobra 3,000 ka mga force multipliers, medical team kag volunteer groups ang iga-deploy sang syudad agon masiguro ang kalinong kag katawhay sa mga aktibidad. Magapatuman man sa masugot nga frisking kag security protocol sa mga judging areas. Dumilian ang pagdala sa mga backpack, pagpalupad sang drones, pagpanigarilyo kag paggamit sang vape, kag paglaptas sang basura. Hugot man nga ipatuman ang curfew for minors.
bawal ang magdala sang mga armas luthang naton dira, tanan ng mga bladed weapon except kung ti-inline ina sa imo profession. Then we are campaigning for smoke-free nga festivity, drug-free. Nagpangabay naman sang kooperasyon ng ICPO sa publiko agud masiguro ang kadalagan sang kahiwatan. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mapusod Diocese of Bacolod naman nagpaandam sa publiko angos sa ginapahayag pagpangbunyag kag pagpangkasal sa isa ka pari nga wala ginakilala sang diocese. Nakatutok Aileen Pedreso. May pila ka mga Katoliko nga nagpadulong sa Diocese of Bacolod sa pagkuha ng dokumento sa kasal kag bunyag. Apang natukiban nga wala sila sang record. Diri na establisyara sang Diocese of Bacolod nga ang pari nga nagkasal kag nagbunyag nga nagpakilala bilang Reverend Father Mario Divina, hindi sa idalom sang Roman Catholic Church. Lang kadamos ang ka-confuse na no for many years nga abi nila nagpabunyag sila sa Katoliko, no, abi nila naging kasal sila sa Katoliko. So basically just to clarify once and for all, kung magpabunyag ka mo sa iya, hindi lang mo magpangita sa inyong record sa simbahan Katoliko. Sa statement nga ginpagwa sang diocese, ginpahanumdom sa publiko nga sa mga parokya kag sa mga pari sa idalom sang Catholic Church sila magpadulong para sa blessing, kasal, bunyag kag iban pa nga sakramento. Ang ginpatigayon nga aktibidad sang nasambit nga pare makabig nga illegal suno sa diocese. Part of our canon law says that all priests, whenever you practice your ministry, you have to do it with the permission of the bishop. Wala gini siya kapalapit kay bishop na ngayo permission. We have some people nga gipangita gani kundi nang iya nga simbahan wa ikon nila makita. May mga residente sa Bagos City nga nagpahayag nga sa barangay Mailom Nagatiner ang nagapakilala nga pare. Ginatingmoan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sini natuhoy sa issue. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedras. 1 Western Visayas. Bangod may kulang pang testigo sa pagpatay kay Pastor Douglas Hoover sa Barangay Anilao, Pavia, Iloilo, wala nakapasakas ang reklamo subong adlaw batok sa 3 ka mga suspect ang Pavia Municipal Police Station. 4 na kasaksi ang nagpabutyag sang kaisog nga magtindog bilang testigo, apang bangod nga kulang ang pwede magupod sa filing, gin pakamaayos ang kapulisan nga ipaiway anay ang filing sang reklamo. Matandaan nga 3 ka persona ang nakuhaan sang CCTV antes kag pagkatapos ng krimen ang ginakabig ng mga suspect sa pagpatay sa pastor. Base sa investigasyon sang kapulisan, ang mga ini ang ginutangan sang biktima. Mga puso, hindi naman maayong nga balita. Ilamin na gid sa aton mga kapuso ang motorista sa masunod nga semana. Inibangod sa ikatatlo nga sunod-sunod nga semana sang tuig 2025, liwat naman nga magasakang presyo sang gato. Base sa projection sa mga oil company, ginalauman ang 2 pesos kag 30 tubtob 2 pesos kag 60 sentimos saka sa presyo sa kada litro sang diesel. Piso kag 35 tubtob piso kag 60 sentimos naman ang ginalauman nga saka sa kada litro sang gasolina. Samtang presyo ng kerosene ang ginalauman man nga magasaka sang 2 pesos kag 30 tubtob 2 pesos kag 50 sentimos kada litro. Sa January 21 Martes iga-implementar ang oil price adjustment. Kapuso Stars, naki-ati-atiyan sa Kalibo, Aklan ang masadya nga banding ng Beauty Gonzales, Allen Ansay, Sofia Pablo, kag Sean Vesaga sa mga Aklanon, ibalunta sa pagtutok ni Tess Ordales. Welcome to Kalibo! Hala, Birap! Buena pasma! Dinikada na nga ginabantayan sa mga Aklanon pati mga bisita ang selebrasyon nga naging inspirasyon man sa ibang festival sa pungsod, ang Mother of All Philippine Festivals, Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival. Mga kapuso, alam nyo ba na isang malaking parte ng Ati-Atihan celebration ang sadsad or Ati-Atihan street dancing? At alam nyo ba na every Ati-Atihan, araw-araw nagsasadsad ang iba't ibang grupo dito sa Kalibo? Sentro siniya ang debosyon kay Senyor Santo Niño nga ginapakita sa tradisyonal nga sadsad. Ang ining feels na experience gid na ray prinsesa ng CDGL stars Allen Ansay, Sofia Pablo kag Beauty Gonzales with sparkle artist Sean Vesagas.
First stop sa Ati-Atihan Art Gallery, kung sa rin nahamtang nga nagkalain-lain nga Ati-Atihan costumes, mga artwork, Santo Niño images kag madamo pa. Siyempre, ang nagpakompleto sa Ati-Atihan experience nila abong Kapuso Fiesta sa Kalibo, Pastrana Park. Si Sean Besaga sa unang ginagawa with Harana sa girls, plus pa-game para sa fans. Si Beauty may pa-acting challenge. Gintodo naman ni Allen ang bonding sa fans. Pagwa ni Sofia, nakumpleto na ang gabi ni Allen. Ang Team Jolly may duet nga halad sa fans. Sobrang saya. Naku, maraming salamat sa pag-init na pagtanggap sa amin. Ang sarap-sarap kumanta sa harap ng lahat. Lagi namin sinasabi na ang sarap pag-perform pag nakikita mong masaya yung mga tao. Ramdam namin yung vibe ng Ati-Atihan Festival. Grabe po, sobrang saya. Actually, yun, since first time ko po dito, na-experience ko po yung Ati-Atihan. Grabe po yung pagtanggap. Nakakahawa po yung energy and yung vibe ng mga tao. Happy Ati-Atihan Festival, mga kapuso! Happy Ati-Atihan Festival, mga kapuso! Upod kay Marvin Lauderes, Pass or Dallas? One Western Visayas. Ari balantayan mga kapuso, posible sa gihapon ang pag-ulan sa pinakabahin sa pungsod bangod sa nagapadayon nga pagluntad sa tatlo ka weather systems. Lakip diri ang northeast monsoon o kunamihan nga nag-apekto sa northern kag central Luzon pati sa Metro Manila. Easterlies ang nag-apekto sa Visayas kag Mindanao kag shear line ukon ang pagbungguanay sa mainit kag mabugnaw nga hangin sa bahin naman sang nabagatnan sang Luzon. Bangod sa amihan, naka-record sang 14.4 degrees Celsius sa temperatura sa Baguio City sa buong adlaw. Mabugdaw man sa La Trinidad Benguet nga yara sa 15.6 degrees Celsius. Itbayat Batanes, Kalayan, Cagayan, kag Kasiguran, Aurora nga yara sa 18 tubtob 19 degrees Celsius. Base sa datos sa Metro Weather, ginalauman ang mahinay tubtob gasarangan nga pag-ulan sa probinsya sa Aklan. Hindi naman mag-ulan sa ibang pangabahin sa Western Visayas kag Negros Island Region. Apang manghihanda sa gihapon sa posibilidad sa thunderstorms. Posible man ang ulan sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Mga konduktor sa modernized PUV kinahanglan ipaidalom sa training antes makakuha sang lisensya suno sa LTO6. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginpasangkad sang Land Transportation Office 6 ang pagpatigayon sang Conductors Training Course sa mga drivers sang modernized public utility vehicles sa Western Visayas. Inibangod kalabanan sa mga Public Assistance Officer o CONPAO sa mga modernized PUV ang hindi lisensyado. Sa Iloilo City, sa 125 kapaw nga ginpaidalom sa training sa tuig 2024, 46 lang ang nagproseso sang conductor's license. Sa nga mga cooperatives nga dapat kung may ginawat pa training ka mga public assistance officers ang conductors training courses dapat makuha sila sa conductor's license. Otherwise, we will check starting this year we will check ang mga modernized units. Sa Western Visayas Transport Cooperative, 190 ang ilapaw, apang 15 pa lang ang nakatraining. Pabor ang WVTC sa kampanya sang LTO. Agud matudluan sang insakto nga kortesiya ang mga paw sa pag-akomodar sa mga sumalakay. Bangod sini, malikawan ang kinagamo sa tunga sang konduktor kag pasahero. Gusto ko ang amon nga paw, kita nyo man ang mga konduktor na tunda, na naka-uniform gina sila, kag matinlo ng ilang bayo. No? Muna nga ikaduwa, nga ang pamatasan man nila mismo nga kung pag-deal sa pasahero kag papanaog sa pasahero dapat ko kung mga senior dawaton yo. Ginpayag sang LTO nga mag-aumpisa ang operasyon sa mga modernized PUV sa masunod nga bulan. Magapangatubang sang penalidad ang madakpan ang mga hindi lisensyado nga konduktor. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Nakilala na ang babae nga nasapuan patay kagublas pa sa Kabakawan sa Barangay Tanag, Buena Vista, Guimaras ang Miyerkules, Enero 15. Base sa impormasyon nagikan sa Buena Vista MPS, ini ang ginkilala kay Roslyn Barba, 20 anyos, sa Dumangas, Iloilo.
Mismo mga ginikanan kuno sini kag barangay official sa nagkilala sa babayi. Matandaan nga nasapon ang babayi, ngayara na sa state of decomposition. Wala sang panapton kag ginapatihan na lumos. Sa pagpangusisa sang kapulisan, wala man sa nakitaan nga indikasyon sang foul play sa lawas ng babayi. Apang ginarekomendar sang hepe sang Buena Vista MPS nga si Captain Rene Mercado, ngayon ang ipaidalom sa autopsy. Patay ang 35 anyos nga tricycle driver nga si Edmond Barcinilla matapos magkarambula ang 3 kadalagko nga truck sa Diversion Road sa Hacienda Leonor, Barangay Paraiso, Sagay City, pasado alas 7, Miyerkules ang gabi, January 15. Suno sa kapulisan, isa ka truck nga loaded sang tubo ang maliko kuntani padulong sa sentral. Ginpahayag nga nagpunduman ang nagasunod nga isa ka wing van, samtang nagapaliko ang truck. Isa pa ka trailer truck ang ginapahayag nagasunod sa duha ka mga truck nga badasig ang pagpadalagan. Bangod dulhugon, ginpahayag sang driver sang trailer truck nga naalang-alang ini sa pagpreno. Rason nga nabungguan ang duha ka dalagko nga mga truck kag natsyempohan nga natumba sa tricycle. Nadugayan sa pag-rescue ang CDRRMO sa Sagay, bangod na pilpilan pa sang tubo ang driver. Pilason man ang sakay sang tricycle kag ang mga driver sang duha ka mga truck. Wala pa sang desisyon ang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso batok sa nakabunggo nga driver. Exciting mga puso, ululupod naton nga saksihan ang kaanyag kag abilidad sa mga kandidata sang Linay sa Kawayan 2025. Sino bala ang pagkakoronaha? Hibalon tayo na sa January 21, 7 p.m. sa Grand Coronation Night kung sa diin maging kabahin Sunday Bea Gomez kag John Rex. Kita na kita sa Kawayan Arts Center. Mga kapuso, job fair nga isa sa mga aktibidad sa Dinagyang Festival 2025 gindagsa sa mga aplikante. Malabang apila sa mga aplikante nga nakigbuylog sa job fair activity sa Iloilo City Public Employment Services Office. 120 tanan ka kumpanya ang nagpasakop. 97 ka local companies, 14 halin sa BPO kag 9 ka overseas. Pila naman sa mga job seeker ang na-hire on the spot. Mabuso pagbulig naman sa isa ka traffic enforcer sa isa ka persona nga naka-wheelchair, gindayaw sa mga bakulod no. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa masako nga Dalan Hernaez kag Lacson sa Bacolod City, nang hinagaw tensyon ang akto sa sini nga traffic enforcer nga makita nga nagatulod sa wheelchair kung sa diin nakasakay ang isa ka lalaki. Natabuan man nga naglabay si Ramon Oy Sr. Kag natandog sa ginhimo sang traffic enforcer, ang traffic enforcer amo si Lemuel Flores Sr. Hindi kuno ining first time maginbuligan niya ang PWD nga naka-wheelchair. Nahibaluan nga nagaisahanon nga ginabuhi ni Lemuel ang yatatlo ka mga anak. Ako na yung dapat kaya makita sa dalan nga dapat buligan ta lang. Kaya hindi way taman nga pangayo ang balik sa aton. 3 katuig na sa trabaho sa Bitaw, si Lemuel nga anay manuglibod sang pamahaw sa bus terminal. Opo Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mapusudan niyo sa agrikultura sa Negros Occidental, Tuga, sang paglupok sang bulkan naglabot na sa masobra 120 million pesos. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Padayon nga nagatugas ang halik sa mga pananom ang aktibidad sang Mount Calaon, ilabi na ang pagtupa sang abong nga ginbugas sang bulkan. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculture sa Negros Occidental, mas sobra na 120 million pesos ang balor sang halit sa agrikultura sang paglupok sang bulkan. Ini ang ginalakipan sang palay, mais, kag mga high-value crops. Samtang magkapatigayin pa sa assessment ng Office of the Civil Defense 6 sa ginaproponer nga duta nga sailuhan sa mga residente sa sulod ng 4-kilometer danger zone sa banwas ng Lacasiliana. Kinahanglan pa suno sa OCD sang geohazard mapping sa Local Housing Board agud masiguro nga malayo sa epekto sang ashfall kag iban pang aktibidad sa bulkan ang paghahimuon nga relocation site. Para ma-determine talaga na walang kapag doon sa pagkikipatan. Bangod sini, madugayin pa suno sa OCD nga maumpisahan ang plano nga pag-relocate sa mga residente. 36 ka mga pamilya ang na-identify nga kinahanglan nga isaylo. Upod Garuel Bangoy, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas.
Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok, mag-isa kita, kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.